Good morning mga brads. Check tayo. Ano ba oras? 8:30 na. Umaga tayong gumising ngayon kasi may i-install tayo. Dumating yung mga parts natin. Pero dahil medyo mahaba-haba yung installation natin ngayon, almusal muna tayo para di tayo gutumin. Tara, tamang kape lang, tsaka tinapay. Coffee. Ready na tayo mga brads. So, yun yung mga install natin. MDL tsaka busina. So marami laman yon. Tapos yung mga tools ko nandito lahat yan. Nasa isang box yan. Tapos gagamit tayo ng paddock. Kasi itong si Primo, wala pang ano to, center stand. Pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko yun. Kasi dagdag bigat yun. Yan, kaya na. Start na natin. Ang gagawin natin is, babaklasin natin yung pangke. Hindi ko alam kung pati yung ulo idadamay natin. Kasi yung mga nabili kong accessories, meron na kasamang, basta dito, relay. Kompleto na siya. So, plug and play halos lahat sila. So, mamaya ipapakita ko. Let's go! Mga ka, tip ko nga pala sa mga gumagalaw ng electrical dyan. Kung hindi nga pala kayo sure sa mga wirings ng motor, so huwag mo kalimutang gumamit ng test light. So paano mo malalaman kung tama yung pinagalaw ng wirings? Simple lang, yung test light dalawa yan. Yung clip, yan yung sa body ground or negative. Ito namang mismo tester, may ilaw yan. Kung nga palang binili ko is two-way yan. Yan, two-way. So mag-blue siya, saka mag-red. Kapag yung ilaw is mag-blue, yung sabihin, tama yung pagkatak mo ng wiring. So nasa tamang positive, nasa tamang negative ka. Yan, siya. Tingnan nyo, ito negative, ito ang positive. Ngayon, kapag nag-red naman, ibig sabihin, baliktad. Yung pinagkukuhanan mo ng ilaw or source ng electricity is baliktad. Ibig sabihin, itong test light mo, nakatutok siya sa negative. Kapag tayo mga brads, ang lamok. May balik tayo. So ginawa ko siya ulit, nag-rewire ako. Nasira kasi. So yung explain ko kanina, so tulad yan, ang ginagawa ng mekaniko is kukuha lang siya sa mismong body ground. So magandang source of negative kasi yan. So itatap lang nila yan sa positive. Pag nag-blue yan, tama yung wiring mo. Na positive yung ginagalaw mo. Pero kapag yan natutok sa negative, walang mangyayari dyan. Isa pa pala mga brads, kung mahilig ka mga likot ng mga wirings, mas maganda mag-invest ka sa ganitong device. Meron na yung sukat ng mga wiring, dyan mo na pinatutol. O kinakat. Yan siya. Tapos may pang-ipit na rin siya dito. May pang-putol na yun dito. So, update tayo mga brads. Test na natin yung auxiliary light natin, saka yung busina. Ito siya. Dual control, kaya kabilaan eh. So tuloy na lang tayo sa wiring yan. Natapos na akong mag-rewire ng relay natin. Yan. So na-modify ko na siya. Nandito na siya. Connected na rin yan dun sa stock na switch natin. So try natin. Dual horn. G-Star version siya. Lakas. Guys, dito na tayo sa ulo. So, dahil auxiliary light yung ilalagay natin, hindi tayo pwede mag-direct sa battery. Anytime pwede mo isindi kahit hindi siya, kahit naka-off yung engine or yung mismong motor, masisindihan. Kaya dapat kuha tayo dito sa tumadaan sa switch or sa susi ng mismong motor. Hanap ka lang naman dito ng positive wire na hindi namamatay kahit anong switch na gawin mo. Mag-high ka, mag-low ka, mag-busina ka, hindi namamatay. Pwede yun. May sarili namang relay, tsaka is yung tong ilaw. Yung sa relay. So, kailangan mo lang naman yung open line o yung power line mismo. Yung busina, ito siya. So, dyan ko siya nilagay. So, wala tayong gaanong wire. Tinatawag nilang spaghetti. Pinakalinis ko. Para hindi pangit tignan. Mamaya reveal ko kung saan dumaan yung mga wirings. Okay. Alright, mga brats! Tapos na tayo. So, ito yung finished product. Yung pag-install natin. Yung wiring na. Ito yung relay and fuse. So, dyan lang lahat yan. Para pag nagka-problema, ito lang ang babaklasin natin. Dahil meron pang sobrang hirap kalasin. At hindi ako ganun kasipag para magkalas. Then, yung dito sa headlight, tinap ko lang siya dun sa positive nung mismong socket ng headlight niya. So, hindi ako nag-cut ng wire. Tap lang. Sabla. Then, balik ko na. So, yung wiring niya, i-default na lang yan or tie wrap mamaya. Para mag-fix lang dito, hindi masyadong magalaw pag magbiyahe. Tapos, hindi yan halata. Ayan. Kasi nakatago yan dito. Pero hindi. Hindi yan halata. Ang kinagandahan kay Gomen is, yung wire niya may sariling coating dito. Hindi rin halata. Ayan siya. Then, may ginagamit kasi ako yung pang wrap dyan. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Pero pang electrical yan. Para kahit anong gawin mo, hindi mag-contact yung
yan, yung bakal, yung positive, hindi magkakontact. Para siyang electrical tape yan, kaso rough siya, parang tela. Test din natin. Ito nga pala yung switch niya. Dito natin yan nilalagay, naglagay na ako ng bracket dyan. Yan. So, red yan kapag off, pag on, green. Ayan siya. Ayan siya. Busina. Okay. So, ligpit na lang tayo mga brads. Tapos mamaya, tingnan natin siya pag biniyahin natin kung gaano siya kaliwanag. Ride safe!